Magandang araw mga ka-family at sa mga kapwa ko par-parents, sa magiging par-parents at sa mga nagbabalak maging isang par-parents ng napaka-cute na Shih Tzu para to sa inyong vlog na to. Gusto ko lang i-share sa inyo kung ano nga ba ang mga dapat tandaan or mga dapat nyong malaman sa pag-aalaga ng isang Shih Tzu. Kaya sa mga baguhan o nagbabalak pa lang, para to sa inyo. Kaya guys, please, panuorin nyo to hanggang dulo and don't forget na rin to subscribe and click the notification bell para ma-notify kayo sa aking susunod na video. Guys, thank you. Bago ko simulan ang pagbo-voice over ko, humihingi ako ng pasensya dahil sa boses ko na dahil nga sinipon ako nung mga nakarang araw, pero okay na ako ngayon. So ito na nga, alam ko na narito kayo para malaman kung ano-ano nga ba ang dapat nating gawin o dapat nating tandaan sa pag-aalaga ng isang Shih Tzu. Kaya itong vlog na to ay para to sa mga baguhan o mag-aalaga pa lang. Based lang ito sa aking experience. Ito na nga ang dapat nyong tandaan. Unang-una ay yung responsibilidad natin. Responsibilidad natin na maging par-parents. Hindi lang dapat natin sa una, na yung gusto natin. Yung sa una lang tayo may gusto lang natin silang makuha, gusto lang natin silang bilhin. Yung parang naiinggit lang tayo sa halimbawa may nakita tayong kilala natin na merong ganyang ka-cute na alaga, na sabihin natin, ay gusto ko rin ito, gusto ko rin magaganyan. Tapos pagkatapos, pag nabili mo na or nasa sayo na, pagka ilang araw, ilang months, napapabayaan mo na, o wag ganun. Dapat yung lifetime, kumbaga lifetime yung pag-aalaga natin sa kanila, yung pagmamahal natin sa kanila, tuloy-tuloy. Kasi alam naman natin na yung buhay nila hindi katagalin. Alam natin na maiksi lang yung i-stay nila dito sa mundo. Kaya sulitin natin yung mga panahon o yung araw na kasama natin sila. Tapos dapat ay maging handa tayo sa gastos kasi alam natin na ang Shih Tzu ay napaka high maintenance ng alaga nating to. Pero yung pagiging high maintenance nila, nababawi naman yun sa pagmamahal nila sa atin. Yung kumbaga bawing-bawi tayo, yung titingin lang sila na parang naglalambing, maliligo ka lang, nakaabang na sila sa pinto ng CR nyo, or aalis ka lang, bibili ka lang, sasalubungin ka na nila. Alam nyo, ang pagiging isang par-parents ay hindi basta-basta. Kasi nga, yung mga obligasyon, yung oras mo, kailangan mabigyan mo sila ng oras. Kasi hindi naman pwede na tayo lang yung sasaya. Halimbawa, may gala tayo. Kailangan natin minsan isasama din natin sila. Pero alam nyo ba, itong mga alaga kong to, never ko silang pinapalakad dyan sa daan, dyan sa kalsada, tapos sa mga damuhan. Kasi natatakot ako magkaroon ng parbo, tsaka garapata. Natatakot ako kasi sa garapata may posibilidad na makakuha rin sila ng sakit sa garapata. Kaya yun yung iniiwas ko. At saka, alam nyo ba na ang mahal kaya ng gamot ng garapata? Yung NexGard, magkano yun? 700. 700 yung NexGard, pag hindi natin sila nilabas o iginala dyan sa daan, maaaring makaiwas sila sa garapata. Pero inilalabas ko naman sila, yun ay sa mulang. Sa mall ko lang sila pinalalakad. Hindi ko man sila na isasama lahat. At least yung dala-dalawa sa kanila na isasama ko. Kasi hanggang dalawa lang yung kaya kong isama Kasi yung sasakyan namin e-bike lang. Wala pa naman kaming malaking sasakyan. Tsaka isinasama ko sila paminsan-minsan para makalabas naman sila kahit papano sa bahay. Pero yung ilalakad ko talaga sila sa daan, sa kalsada, hindi. Ayaw ko kasi baka magkaroon sila ng garapata. Yun yung kinakatakot ko. Tsaka, alam nyo ba na sa garapata ay marami rin nakukuhang sakit. Kaya yun yung iniiwas ko din. Tsaka natabi rin sila sa amin sa pagtulog minsan. Natabi sila, lalo na pag sobrang init. Tapos yung aircon na gagamitin namin, kailangan isa lang kasi napaka-kuryente. Sama sila sa loob ng kwarto. Sama silang lahat. Para naman
yung init ng katawan nila ay maibsan din. Kasi tayong tao init na sila pa kaya. Kaya ikaw na nanonood na nagbabalak maging isang fur parents, sana ay maging responsable ka ha. Maging responsibleng fur parents ka sa kanila, maalagaan mo sila ng maayos at maibili mo yung needs nila, yung pangangailangan nila maibigay mo. Kasi hindi lang basta ginusto mo yan obligasyon mo din sila hindi lang yung gusto mo mag-alaga, tapos pagka ilang araw ayaw mo na kasi nagsasawa ka na, wag ganun. Kailangan tuloy-tuloy, i-maintain mo yung kagustuhan mo sa kanila. Alam ko may time na may inis ka talaga gawa ng makukulit sila, lalo na pag nag-away-away. Pero pag tinitigan kanila, mawawala yung inis mong yun. Ako minsan naiirita din ako kasi halimbawa kakalinis ko lang. Tapos maghaharutan sila. Nakalat minsan yung mga laruan nila. Nakalat kasi may mga laruan din sila Ayan. Wala yung inis ko. Tapos dapat ituruan mo sila magpati tray. Kasi itong dalawa kong nahuli, hindi sila marunong magpati tray. Kaya yung mga wiwi nila, kung saan-saan na lang. Kaya minsan pinapampers ko talaga yung mga yan. Yung mga nauna ko, ayan, ang gagaling nila magpati tray. Talaga yung may iniihi doon sila sa ihian nila na ihi at nagpupo. Mahalaga din yung maturuan mo sila para kumbaga kumbaga minus din sa gawain mo. Kasi ako, naglilinis ako nagpupunas ako ng sahig 3 times a day kasi para hindi mangamoy dito sa bahay. Kasi pag pinabayaan mo talaga yung yung mga wiwin ilan na natuyo, mangangamoy yun. Kaya kailangan pupunasan mo agad yun ng ng basahan na may sabon at sunrox. Kaya ang masasabi ko talaga, yung pag-aalaga ng kagaya nila ay talagang pupukusan mo. Tsaka dapat yung oras mo maibigay mo din sa kanila, lalo na sa paglilinis. Kailangan mo talagang punasan lagi yung sahig para hindi iwas na din mo yung bahay. Ako nga isa lang yung fur baby ko, si Chichi lang. Hanggang sa sabi ko dagdagan ko ng isa gawa ng nalulungkot si Chichi, walang kalaro. Nung dumating naman yung isa, si Sasha, lagi namang inaaway nitong si Chichi. Tapos hindi pa ako nakontento, kinuha ko pa si Cholo. Kaya yun, dumating sa amin si Cholo at yun na nga, nagdagdag ulit. Kasi nga, nanganak yung alaga kong isa, si Sasha, nabuntis ni Cholo. Kaya may harang ako dito na para hindi nila maaway yung puppies kasi dinudumog nung dalawang makukulit yung puppies ni Sasha, kaya natatakot din ako baka madaganan. Tsaka alam nyo na, puppy pa, ingatan pa talaga yon. Kaya nagdagdag kami na naman ng babies, kaya siyam sila ngayon lahat. Yan yung mga puppies ko. So guys, ito na lang. Hanggang dito na lang yung voice over ko. Maraming salamat sa inyo. Sana ay may natutunan kayo sa aking pagbo-voice over sa aking vlog. Maraming salamat. Huwag nyo pong kakalimutan mag-subscribe at i-click ang notification bell para ma-notify po kayo sa aking susunod na vlog. Maraming salamat po. Thank you.